Muli, magandang araw po sa bawat isa. Tayo po ay magsisimula sa ating pananambahan ngayong araw na to. Napakabilis po ng panahon, December na po ulit. At sa buong taon na to, pinakita pa rin ng Panginoon. Hanggang ngayon ay pinapakita niya kung gaano siya buhay sa ating mga pamilya, sa ating personal na mga buhay. Siya po yung walang hanggang Diyos na makapangyarihan na nagmamahal sa atin. Kaya karapat dapat na purihin natin ang ating Panginoon sapagkat siya'y matapat sa ating lahat. Sabi nga sa awit, sinong magsasabing dakila ka, aming Ama? Sino pang aawit sa Kanya, kundi tayong Kanyang mga nilikha? Tayo po ay patuloy na umawit, sumamba sa ating Panginoon. Dakila ka, aming Ama. Sino pang aawit sa Kanya, kundi tayo Kanyang nilikha? Sino pang magsabing dakila ka, aming Ama? Sino pang aawit sa Kanya, kundi tayo Kanyang nilikha? Purihin ang Diyos at Siya ay awitan. Ang Diyos siyang hari ng lahat ng bansa. Awitan, purihin ang mga nilikha. Sinong magsasabing dakila ka, aming Ama? Sa Kanya, kundi tayong Kanyang nilikha, kundi tayong Kanyang nilikha, kundi tayong Kanyang nilikha. Amen. Tuloy tayong umawit sa Panginoon. Let me be as gold.
the Lord. Huminga ng pag-ibig ng Panginoon ay panghabang buhay. Over the mountains and the seas, your river runs with love for me. So I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, so I will daily lift my hands, for I will always sing of when your love came down. I could sing of your love forever. 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 Over the mountains and the seas, your river runs with love for me. So I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, so I will daily lift my hands, for I will always sing of when your love came down. I could sing of your love forever. 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 And oh, I feel like dancing. Well, it's foolishness, I know, but when the world has seen the light, they will dance with joy like we're dancing now. I could sing of your love forever. 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 Night and day, I seek your face, long for you in the secret place. All I want in this life is to truly know you more. As the waters cover the sea, so your love covers me, guiding me on roads unknown. I trust in you alone. I trust in you alone, my saving grace, my endless love.
I trusted in you alone. I trusted in you alone, my saving grace, my endless love. Deeper and deeper, I'm falling in love with you, my one desire, my only truth. Deeper and deeper, I'm falling in love with you. Night and day, I seek your face, long for you in the secret place. All I want in this life is to truly know you more. Truly, Lord, you are our desire. You are our saving grace. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong biyaya at habag na kami po, Panginoon, ay inyong iniligtas sa aming mga kasalanan at patuloy na ginagabayan araw-araw. Niluluwalhati ka namin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello mga kapatid, isang mapagpalang araw po ang aking pagbati sa lahat. Kamusta na po kayo? Nawa po ay ayos lang po ang bawat isa sa atin. Well, December na po. So 20 days to go, Christmas Day na. Kaya babatiin ko na po kayo ng Merry Christmas and Happy New Year. Huwag niyo pong kalimutan ang aking regalo. Biro lang po mga kapatid. Una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil sa buhay at kalakasan na patuloy niyang pinagkakaloob sa bawat isa sa atin. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon na sa kabila ng nangyayaring pandemya sa ating kapaligiran, kahit na nagluwag na, patuloy pa rin nating ipagkatiwala sa Panginoon ang nangyayari sa ating kapaligiran na sana maging ayos na ang lahat. Patuloy na rin natin panalangin at tumapit tayo sa Kanya at ipagkatiwala ang lahat ng ito dahil alam naman natin, Siya ang may control ng lahat. Kaya wala tayong dapat ikabahala kundi magtiwala. Sa oras na ito, nagpapasalamat din po ako sa Panginoon dahil nabigyan muli ako ng pagkakataon para maibahagi ang Kanyang salita sa ating lahat at pagbulay-bulayan po natin ito sa oras na ito. Kaya bago po tayo magsimula, ipagkatiwala po natin sa ating Panginoon ang gawain na ito. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa oras na ito, sa araw na ito, dahil sa buhay at kalakasan na meron kami sa ngayon. At alam namin ito ay galing sa inyo, kaya lubos ang aming pong pasasalamat. Ganon din, nagpapasalamat kami dahil ikaw ang Diyos na kumakalinga at nagmamahal sa bawat isa sa amin. Sa kabila ng aming pong magiging makasalanan, sa mga nagawa namin kasalanan, sa isip man yon, sa salita at sa gawa, Lord, humingi kami ng kapatawaran. Patawarin niyo po kami sa aming pong mga pagkakasala at pakalinisin ng sa ganun, Lord, malaya po namin ikaw makadaupang palad sa araw na ito. Lord, gabayan niyo po kami lahat. Ako rin po, gabayan niyo po bilang inyong lingkod na magbabahagi ng inyong salita. Nawa po lahat kami ay sama-sama matuto sa anumang mensahe na inais niyo po iparating sa amin lahat. Ito po dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ng salita ng Diyos ay matatagpuan po sa 2 Samuel chapter 22 verses 1 to 16. Ulitin ko po, 2 Samuel chapter 22 verses 1 to 16. Ito po ang mga sinasaad sa chapter 22.
And David spoke the words of this song to the Lord in the day that the Lord delivered him from the hand of all his enemies and from the hand of Saul. He said, "The Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my rock, in whom I take refuge. My shield and the horn of my salvation, my stronghold and my refuge. My Savior, you save me from violence. I call upon the Lord who is worthy to be praised, and I am saved from my enemies. For the waves of death encompassed me, the torrents of destruction overwhelmed me. The cords of Sheol surrounded me, the snares of death confronted me. In my distress, I called upon the Lord. Yes, I cried to my God, and from his temple he heard my voice, and my cry for help came into his ears. Then the earth shook and quaked. The foundations of heaven were trembling and were shaken, because he was angry. Smoke went up out of his nostrils. Fire from his mouth devoured. Coals were kindled by it. He bowed the heavens also and came down with thick darkness under his feet. And he rode a cherub and flew, and he appeared on the wings of the wind. And he made darkness canopies around him, a mass of waters, thick clouds of the sky. From the brightness before him, coals of fire were kindled. The Lord thundered from heaven, and the Most High uttered his voice. And he sent out arrows and scattered them, lightning and routed them. Then the channels of the sea appeared, the foundations of the world were laid bare by the rebuke of the Lord at the blast of the breath of his nostrils. Pagpalain po ang pagkakabasa ng kanyang salita. Sa ating pong paniwala, gusto ko lang pong ibahagi sa inyo yung nakasaad doon pa lang po sa unang-unang talata. Sabi po roon, and David spoke the words of this song to the Lord. Marami pong mga gumagawa ng komentary o yung nagsasabi na ang awit na ito ay isinulat at inawit ni Haring David many years before at ininsert sa bandang dulo ng 2 Samuel out of chronological place. Posible daw po ito, pero hindi siya necessary. Ito po ay summary thanksgiving ni Haring David para sa Diyos dahil sa napakaraming pagtatagumpay niya through his long life of service. Isa rin po sa dapat natin malaman mga kapatid, same ang awit na ito sa Psalm 18. Bagamat may minor variations, maaring isinulat ito ni Haring David noong siya ay mas bata pa. Maaring nangyari po ito mga kapatid, nung si Haring Saul ay mamatay at ang humalili po sa kanyang trono ay si Haring David. As described in 2 Samuel chapter 8 verse 14, yun po yung noong matalo niya ang lahat ng kalaban. Sinabi po rito sa 2 Samuel chapter 8 verse 14, and the Lord helped David wherever he went. Mga kapatid, sa kabila ng kanyang katandaan, malinaw pa rin sa kanyang pangunawa kung gaano siya lubos na nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng awit na ito. Kung kilala niyo po si Charles Spurgeon, isang English Baptist preacher, sabi po niya about this 2 Samuel chapter 22, we have another form of this psalm with significant variations. And this suggests that it was sung, S-U-N-G, by David at different times when he reviewed his own remarkable history and observed the gracious hand of God in it all. Charles Spurgeon. So, sa oras pong ito, dumako naman po tayo sa dalawang bagay. Na nais ko pong bigyan diin. Yung una po rito, yung David praises the God of his deliverance, na matatagpuan po natin sa 2 Samuel chapter 22 verses 2 to 4. Pansinin po natin doon pa lang sa verse 2 kung paano pinapurihan ni Haring David ang Diyos. Title upon title. Ano po nakalagay doon? The Lord is my rock and my fortress and my deliverer. Ano po yun? My rock and my fortress and my deliverer. Para kay Haring David, mga kapatid,
nauunawaan niya ng lubos kung gaano kalaki ang ginawa ng Diyos sa kanyang buhay na hindi niya ito makontain in one title. Ang tanong, bakit? Bakit? Because David experienced the Lord's deliverance firsthand. Naranasan mismo ni David ang pagkatagumpay mula sa Diyos. Ano po yung mga example dito? Napakarami. Pero nilista lang po ako ng 6. Number 1, God delivered David from Goliath. Diba? Natatandaan niyo po, tinalo ni David si Goliath. Number 2, God delivered David from Saul. Maraming mga pagkakataong iniligtas. Iniligtas siya sa kapahamakan mula kay Saul at nagtagumpay siya. God delivered David from backsliding. Makikita po ito sa 1 Samuel chapter 22. Kung may time po kayo, basahin niyo po ron na medyo nag-backslide si David, pero sa tulong pa rin ng Panginoon, siya ay nanumbalik. Sa number 4, God delivered David from Israel's enemies. Alam natin maraming kaaway ang Israel, pero lagi po silang pinagtagumpay ni Lord. Lagi pong pinagtatagumpay ni Lord si David. Number 5 po, God delivered David from Absalom. Diba? Na-discuss na po sa isa sa mga mensahe tuwing linggo. And number 6, God delivered David from David's own sinful passions. Diba? Yung nangyari sa kanya, kay Bathsheba. Dahil marami pagkakataon na naranasan mismo ni Haring David ang pagkatagumpay mula sa Diyos. Sapat po ang kanyang pangunawa upang masabi ang mga ito at purihin ng Diyos kung sino siya sa kanyang buhay. Okay po mga kapatid? When we see God for who He is, mga kapatid, napakadaling magtiwala sa Kanya. Katulad na lang po sinabi sa verse 3, kapag alam naman natin na siya ang bato ng ating kanlungan, kalasag at kaligtasan, ang ating pananggalang, ang tanggulan laban sa mga marahas, napakainam para sa atin na siya ay pagkatiwalaan. Sabi po ron, my God, my rock, in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation, my stronghold and my refuge. Kapag ito po ang pagkakakilala natin, or nakikita natin sa Diyos na sinasamba natin, di ba po napakainam para sa atin na siya ay pagkatiwalaan. Tandaan lang po natin mga kapatid, faith does not completely depend on knowledge, but the right knowledge of God gives great strength to faith. Ulitin ko po. Faith does not completely depend on knowledge, but the right knowledge of God gives great strength to faith. Ang pananampalataya raw ay hindi dumidepende sa kung ano lamang ang iyong nalalaman, bagkus ang tunay na pagkilala sa Diyos ang siyang magpapalakas ng ating pananampalataya. Napaka-meaningful po para kay Haring David ang bawat title ng Diyos na nabanggit sa verses 2 and 3. Dahil personal itong pinaranas ng Diyos sa kanya. Hindi ito basta-basta pangalan ng Diyos na makikita lang ito sa systematic theology. Sabi po rito, this is the knowledge of God combined with the right experience of God. Number 1, kilala niya ang Diyos. Number 2, na-experience niya ang pagkatagumpay ng Diyos. Kaya talagang ito ang mga nabanggit na mga title ni David for God. Ang common characteristics ng mga title na ito ay they are calls to God to come to His aid. Ipinapakita lamang dito mga kapatid na ang pagiging dependent ni Haring David sa ating Diyos ay sobra. Sobra ang dependent niya sa ating Diyos. In verse 4, sinabi rito, I will call upon the Lord, who is worthy to be praised. Dahil tunay na nalalaman at nauunawaan ni Haring David ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran, hindi siya nag-atubiling tumawag sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. At dahil doon, naranasan niya ang pagkatagumpay ng Diyos laban sa mga kaaway. Ang second point po na nais ko pong bigyan diin or ibahagi sa inyo lahat is number 2, David's deliverance comes from God. Ito po ay makikita natin sa verses 5 to 16. Hindi ko po siya maisa-isa pero sinulat ko po kung ano po yung mga nauunawaan ko.
Ay, pinakita rito, danger surrounded David on every side. Ayon po yun sa verses 5 to 7a. Sabi po rito, for the waves of death encompassed me, the torrents of destruction overwhelmed me, the cords of Sheol surrounded me, the snares of death confronted me. In my distress, I called upon the Lord. Yes, I cried to my God. Imagine niyo po, ito po ay sinasambit ni David sa awit na to. Nagdurugo ang kanyang puso. Pero, diba? Apektado siya eh. During na sinulat niyo ito pong awit na to, totoong apektado siya physically, spiritually, emotionally, socially. He was on the brink of ruin sa mga panong ito, mga kapatid. Okay, anytime pwede siyang bumagsak, anytime gusto na niya sumuko, mangyayari po yun. Kasi, ikaw ba naman po, sobra kaliwat kanan, harap likod, taas baba, ang sugod ng mga kaaway, ang mga pagsubok, wala kang takas. Siyempre, di ba, parang mawawalan ka ng lakas. Sobra, kaya lahat pong ito, affected ang buong pagkatao ni Haring David. Isa pa, the enemy of our soul wants us to believe na hindi tayo makakahingi ng tulong sa Diyos kapag tayo ay nasa state of distress or nasa pagkabalisa. Parang siya sabi niya, okay lang naman tumawag sa Panginoon pag okay ka. Okay na okay tayo sa harapan ng Diyos at mapayapa nakaupo habang nananalangin ng tama. Yun po ba ang tunay na tagang anak ng Diyos? Hindi pa tayo nakakaranas ng distress. Si David, naranasan niya, mga kapatid. Pero ano nangyari? Sa experience sa Haring David, alam niya na God hears our distress or ating pagkabalisa. Alam niya ang ating mga distress signals. In verse 7b, sinabi po rito ni David, and from his temple, he heard my voice, and my cry for help came into his ears. Mga kapatid, hindi po nabaliwala yung pag-iyak ni David during that time. Bakit? Narinig, sabi niya, and from his temple, he heard my voice, and my cry for help came into his ears. Para kay Haring David, it was that simple. He cried out to God, and God heard. Bakit po ba nangyari ito? Dahil nakikilala niya ng lubos ang Diyos na kanyang lingkod, na kanyang pinaglilingkuran. At kilala ng pinaglilingkuran ang kanyang lingkod. Ganun lang po kasimple mga kapatid. In verses 8 to 10, makikita natin kung paano nag-respond si God sa pagkabalisa ni Haring David. Nung marinig niya or matanggap niya yung distress signal from David. God was so concerned about David's problem na sa pag-describe ni Haring David sa response ni God, inuga o niyanig ang mundo upang matulungan siya. Ganun po kumilos ang Diyos, mga kapatid. Kung talagang nakikilala ng Diyos ang kanyang lingkod, sobra. Kilala niya si David eh. Kaya gano'n na lamang kung paano siya kumilos. Ang kanyang pagkilos na isalarawan ni David na umuga ang mundo. Sabi po ni James Montgomery Boyce, what is most impressive is the magnificent way the psalmist describes God rising from his throne in heaven in response to his servant's cry, parting the clouds and descending to fight the king's battles, accompanied by earthquakes, thunder, storms, and lightning. Grabe, nakaka-overwhelm talaga kapag ang Diyos ang magpo-provide ng tulong sa kanyang mga lingkod. Di ba mga kapatid? Katulad na lamang sa naranasan mismo ni Haring David. Sa verses 11 to 16, makikita po natin mga kapatid kung paano dinescribe ng psalmist ang pagdating ng tulong ng Diyos at talaga namang in a very extraordinary manner. Hindi na po nakapagtaka kung bakit. Dahil si God lamang ang may kakayahang makagawa nito bilang nag-iisang Diyos ng sanlibutan.
All things are possible with Him. Base po sa karanasan ni Haring David, makikita natin sa mga talatang ito yung reflection of David's confidence in the love of God. Naranasan niya sa Diyos yung pagmamahal bilang kanyang lingkod. Hindi niya pinabayaang malugmok ang kanyang lingkod sa pagkabalisa. Hindi niya hinayaang malugmok sa pagkabalisa ang mga taong humihingi ng tulong, lalo na sa mga oras ng matinding kagipitan. Sabi po rito, when things aren't right for His beloved, all creation will see His passion and urgency to meet the need of His beloved. Makikita po natin ito sa may bandang dulo na, saan po ba ito? Then the channels of the sea appeared, the foundations of the world were laid bare, and He sent arrows and scattered them, lightning and routed them. Lahat po yan, nung mag-uttered ng voice ang ating Panginoon Diyos, saksi po ang lahat ng mga kanyang mga creations. Kaya masasabi po natin, kapag ang Diyos ang sumagot sa distress calls natin, mga kapatid, kung tunay tayo mayroong connection sa Kanya, hindi niya po tayo pababayaan. Alam niyo po mga kapatid, tunay po nakakamangha yung naging experience ni Haring David sa mga talatang ating po na pagbulay-bulayan from verses 1 to 16. Nakita natin kung paano niya naisalarawan sa mga talata ang kanyang personal na pagkaunawa sa kanyang maylikha. Truly, he is the man after God's own heart. Hindi man po natin pwedeng ikumpara ang mga naranasang ito ni David sa ating buhay sa ngayon. Naniniwala ako na may personal dealing ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Even sa panahong ito, may kanya-kanya tayong karanasan na maaaring magdala sa atin sa punto na mamblema tayo, mababalisa tayo, or maguguluhan tayo. We must remember, mapagtatagumpayan natin ang anumang pagdadaanan natin sa buhay na ito. Dahil, number 1, malalim ang pangunawa at pagkilala natin sa Diyos. Sabi po sa Colossians 2 verses 6 to 7, so then, as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thanksgiving. Ang sabi po rito, continue to live your lives in Him. Kahit na-receive natin siya bilang ating Panginoon tagapagligtas, ang sabi po rito, continue to live, rooted and built up in Him. Sabihin, hindi po nag-stop sa pagtanggap lang sa Kanya bilang ating tagapagligtas sa Panginoon. Kailangan natin magpatuloy. Ganun po ang way natin para tayo ay tunay natin siyang makilala bilang ating Diyos. At number 2 po, malaki ang tiwala sa Diyos na ating kinikilala. Mapagtatagumpayan natin ang anumang pagdadaanan sa buhay dahil malaki ang tiwala natin sa Diyos na ating kinikilala. Sabi po sa Psalm 9:10, and those who know your name put their trust in you, for you, O Lord, have not forsaken those who seek you. Di ba ang sarap po pakinggan? Those who know your name put their trust in you. For you, O Lord, have not forsaken those who seek you. Amen to that. Sabi rin po sa Psalm 56 verses 3 to 4, when I am afraid, I put my trust in you. In God, whose word I praise, in God I trust. I shall not be afraid. What can flesh do to me? Di ba mga kapatid? Intindi. Yan po ang mangyayari pag talagang ang pinagkakatiwalaan nating Diyos ay mapagkakatiwalaan talaga. At walang iba kundi ang ating Diyos Ama. As I end mga kapatid, naway dalangin ko po, dalangin po natin lahat na patuloy tayong mag-invest ng time upang mas makilala ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Tanong ko lang po sa inyo, sapat na po ba kung yung pagkakilala nyo sa Diyos? Hanggang dyan na lang po ba yun? Or gusto natin mas lumawak pa, mas tumaba pa ang ating pong paniniwala o pagtitiwala, pagkilala sa ating Diyos? Ang sagot, we have to invest time.
para mas pakilala natin siya. Nais ng Diyos na personal natin siya nakakausap at nakikilala sa araw-araw. Sa pamamagitan siyempre ng kanyang salita. Wala na pong iba. Ang kanyang salita po, doon natin mas makikilala ang Panginoon. Kung dumating man po ang panahon na tayo naman ang makaranas ng pagkabalisa, tulad nung nangyari or tulad ng ginawa ni David, iba ang nagagawa kung pinangahawakan natin sa ating buhay kung sino ang Diyos na ating sinasamba. At hindi niya hayaang malugmok ang kanyang mga lingkod na tunay na kumikilala sa Kanya. He is always ready to deliver us. Let Him be the God of our life sa araw-araw. Ulitin ko po, let Him be the God of our life sa araw-araw. Magandang araw po sa ating lahat at pagpalain po ang bawat isa. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos, salamat po sa oras na ito na amin po nagugol upang pag-aralan ninyong salita. Tunay nga na ikaw lamang po ang maaaring magpatagumpay sa amin lahat. Ano man po ang mga pinagdadaanan namin, ano man po yung mga suliranin na amin pong nararanasan sa oras na ito, Panginoon, nais po namin ibigay pa rin ang pagtiwala na hinihingi niyo sa amin. Tulad ng ginawa ni David na for many years, for his long service sa inyo, sobrang pagkakilala niya sa inyo. Kaya gano'n na lamang po ang kanyang pagtiwala. Nawa Lord, matagpuan niyo rin kami na gano'n ang gawin bilang inyong mga anak. At patuloy na ikaw ang siya maghari sa buhay ng bawat isa. At alam namin na ikaw ang siyang magpapatagumpay din sa amin sa lahat ng laban na meron kami. Dahil ang battle ay sa inyo, Panginoon. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pagpalain po tayo lahat. Salamin po sa Panginoon. Magandang araw po sa bawat isa. Inaanyayahan po namin kayo na makibahagi sa Christ to the World Makati online worship tuwing linggo, ikawalo ng umaga, at ang ating devotional and prayer time tuwing Miyerkules. Ang ating online service ay mapapanood po sa YouTube channel at Facebook page ng Christ to the World Makati. Sama-sama po tayong patuloy na sumamba, makinig sa salita ng Diyos at manalangin. Maaari niyo rin pong i-share ang ating video sa inyong mga kaibigan at sa inyong mga pamilya. Maraming salamat po and God bless you.